Hi mga kaibon, nagbabalik ka ba mag-hand feed? Pero hindi mo pa alam yung mga kailangan mong gamit para makapag-start ka mag-hand feed. Tara, pag-usapan natin yan. Mabilis ang guide lang para makapag-start ka na mag-hand feed. Let's go! Number 1 mga kaibon, kailangan mo ng bean cage. Itong bean cage na to mga kaibon, ito yung magsisilbing tahanan muna ng hand feed mo habang bata pa siya. Ito yung magiging protection niya sa mga daga or pusa na pwedeng umatake sa kanya habang bata pa siya. Number 2, kailangan mo ng hand feed formula. Ito yung magsisilbing pagkain ng hand feed mo habang bata pa sila. Pwede kang mag-DIY pero medyo matrabaho nga lang. Yun yung ginagawa ko before. Pero ngayon bumibili na lang ako ng ready-made na hand feed formula. So itong hand feed formula na gamit ko, itong Joshua formula, mura lang naman siya tapos quality. Nakikita nyo naman yung result dun sa maalaga nating hand feed. Number 3 mga kaibon, kailangan mo ng syringe. Ito yung magsisilbing tool na gagamitin natin para mapakain natin yung ibon natin. Or pwede naman gumamit ka din ng spoon feeding. Ito yung DIY lang naman to pero may mga nabibili na ngayon sa online. Ginawa ko lang to before. Itong spoon feeding, maganda rin to for beginner para maiwasan natin yung matusok yun sa may baga nila pag gumagamit tayo ng syringe at may tube tayo. Pero itong syringe, ang kinagandahan nito, kung gusto mo mabilis magpakain, mas better to, tas mas malinis talaga siya. Pero itong spoon feeding naman, pag beginner ka, okay din to. Tapos itong spoon feeding, parang natural lang siya, na pinapakain siya ng magulang dahil siya mismo yung sumusubo dito. Number 4 mga kaibon, dahil may bean cage tayo, kailangan natin ng beddings na ilalagay doon sa bean cage natin. Para hindi naman madulas yung ibon natin, maiwasan natin yung splay legs na tinatawag natin. So itong kusot mga kaibon, ito yung magsisilbing beddings para sa mga ibon nyo. At madali lang din siya linisan lalo pag tumatay sila. Syempre babasa ito at magpapalit ka na lang araw-araw. Number 5 mga kaibon, ilaw. Yun yung tinatawag natin, i-overlay ko na lang dito. Yung ilaw kasi mga kaibon, pwede mong gamitin yan lalo na pag day old pa lang yung alagaan mo. Or kung medyo malamig dyan sa lugar nyo, pwede ka mag-ilaw. Sa akin naman, hindi naman ako nag-iilaw. As long as 2 to 3 weeks old na sila, kaya naman na nila yung lamig. Lalo naman dito sa Pangasinan, hindi naman gaanong malamig dito. Kaya nakadepende rin yun sa location nyo kung malamig o hindi. Ayan, so parang optional lang siya kaibon. 6 mga kaibon, ito yung pinaka-importante. Siyempre, kailangan mo ng hand feed na ibon na i-hand feed mo talaga. Pwede kayong bumili sa mga legit na breeder or kung nagbe-breed ka naman, pwede mong kunin na lang yung anak ng breeder mo. So, sa next video natin mga kaibon, ang topic natin, i-discuss natin kung ano ba yung mga dapat o hindi dapat na gawin para sa mga hand feed natin para maging okay sila at malusog sila. So, yun lang mga kaibon. God bless and stay safe lagi.